Likas na mahilig sa musika ang mga Filipino. Noon pa man ay may kaalaman na sa pagtugtog ng instrumento ang ating mga ninuno. At ayon sa pag-aaral, noong panahong tayo ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila, ipinakilala nila ang paggamit ng gitara na naging daan naman upang sumulong ang paggamit ng rondalya. Hindi nagtagal, dumami ng dumami ang nagsasanay sa mga instrumentong musikal tulad ng piano, violin, flauta at gitara. Ang mga nagnais na matutong tumugtog din ng gitara ay tinuruan din ng bandurya at loud. Doon nagsimula ang grupo ng mga tumutugtog ng instrumentong de cuerdas na tinawag nilang comparsas o rondalyas. Ang rondalya ay naging bahagi na ng ating kasaysayan at ng musikang Filipino. Ang rondalya ay isang pambansang kasiningan na yan eh. Buhat sa pari hanggang hulo may tumutugtog ng rondalya. At yung rondalya ay minana rin natin yan sa mga Kastila. Ngunit dinevelop natin yan na maging Pilipino. Ang composition ng mga instruments niyan ay Filipino na. Ngayon naman, ang rondalya ay ine-export din natin sa ibang bansa. Sa Amerika, ang daming Filipino rondalya. Makikita natin itong parang isang heritage talaga, na buhay na buhay. Ngunit dito nga sa atin, hindi natin masyadong iniintindi kasi nga dumating na yung mga rock and roll. Ngunit buhay pa rin yan. Hindi sa binubuhay natin itong tradisyon na ito, kundi pinalalago natin at ini-strengthen natin. At ngayon, marami ng mga batang kompositor na sumusulat ng mga bagong komposisyon para sa rondalya. At ang rondalya ay hindi lang, kasi nung araw ang rondalya ang mga tinutugtog, mga folk songs, mga ganyan, mga pang-aliw. Ngayon, mga classical music na ang tinutugtog, at meron pang sumusulat ng mga avant-garde music, So, maganda ang hinaharap nitong tradisyon na ito. Ang tipikal na Filipinong rondalya ay binubuo ng mga sumusunod: hugis peras na piccolo bandurya, loud, hugis gitarang oktavina at mandola, gitara at baho de unas. Gawa ang mga instrumentong ito sa karaniwang kahoy ng Pilipinas tulad ng langka, pine, molave, cypress, nara, kamagong, mahogany, balatinaw, tanggile, yakal at akasya. Ang puwa ng gitara ay gawa sa talukab ng pagong. Sa pagtatanghal ng kwerda sa pagkakaisa sa Tagum City, iba't ibang instrumento ang itinampok at naging larawan ng kahusayan ng mga gumawa nito. At ang ganda ng musika na dulot ng rondalya ay madarama kapag ito ay tinugtog na ng mga mahuhusay na performers. Tawag dito sa instrumentong ito ay domra. Ito ay tinutugtog sa Rusya at saka sa mga bansang malapit sa Rusya, kagaya ng Ukraina, Belarusia at sa iba pa. Pipa, the Chinese instrument, it have a long history. Hindi biro ang maging isang performer, lalo pa nga sa larangan ng musika. Hindi lang talento at instrumento ang puhunan dahil mahabang panahon ang ginugol sa pagsasanay bago pa man ang aktwal na pagtatanghal. Pagkabata, ay tumutugtog na sila ng kanilang mga instrumento. Ngayon, sa eskwelahan, meron kasi silang mga eskwelahan na pangmusika. At iba-iba, siya ay 12 taong gulang nung magsimulang tumugtog, special na eskwelahan pangmusika. Katapos sa kolehiyo din, bagamat ang una niyang tinutugtog noon kasama ni Alexander ay accordion. Pero ngayon ay ito nga,
balalaika, kontrabas. I learned it in my 3 years old. So it's 23 years old I learned pipa. In the year 1982, I performed in Banaras. 1982, Varanasi is a cultural city in India, and I had performed there. I remember a very noted musician was present there, and they have appreciated my performance. Dahil po dito sa pagka-performer ko, nakapunta po kami sa iba't ibang lugar. Especially last year lang po, tumugtog po kami doon sa China. First time ko pong lumipad pa abroad. Tumugtog po kami doon sa World Expo. Hindi ko po talaga yun makakalimutan. Grabe po talaga yung tuwa namin doon. The memorable one is when back home, it was we held 117 Guzheng or the Chinese teachers concerts, and it's involved everyone in Indonesia, so the nationally and all the community and then all the governments. And also we also get a reward from the Indonesians record that we are the first one who held the 117th Guzheng concert. That's the most memorable for us because that's the biggest one that we have. As a performers, we want to have really good conditions from what we perform, so the people can be entertained. Also, some people also can be feel much better, in their feeling, and then also a little bit. We have also a little bit spiritual in the songs. So that's what we want to people to feel it like, feel a bit spiritual, a bit, mainly is to also entertain them too. Saan mang dako sila magtanghal, dala ang kanilang instrumento at talento. Ang musika at rondalya ay bahagi na ng kanilang buhay at pagkatao. At ang pinagsama-samang husay sa pagtugtog ng mga tinaguriang plucked string artists of the world na natipon sa isang natatanging pagtatanghal ay magandang pagkakataon para sa lahat na masaksihan ang tunay na yaman ng kultura at musika mula sa iba't ibang panig ng mundo.